mula sa mga tao at kumpanyang nagsimula ng FM broadcasting sa Pilipinas. Now they are back to make broadcast history once again. Sumasang papawid sa buong bansa. Ito ang News Radio Nationwide. Sulong Santa Cruz, electric energy. Balik na may galadre sa atong panaguman-uban, serbisyo publiko sa 96.7 Muse Radio Davao del Sur. Natay isa ka importanteng isyong tukion diri sa atong panaguman-uban karon. Sama sa akong naisgutan ganiha kining temporaryo nga pagsira sa Mount Apo para lang kini makapahuway, makarecover. Ubo raw ni nga panahon pero tanaw na to unsa ang mga lakang ginahimo pod sa sektor sa turismo sa lungsod sa Santa Cruz unsay epekto ani ug uban pa mga issue may tungod sa turismo atong isgutan. Makauban nato karon diri sa atong programa. Welcome back Sir Julius Paner, ang head sa Municipal Tourism Office sa lungsod Santa Cruz. Daghang salamat Sir Luel no ug maayong buntag sa tanan nga naminaw sa Muse Radio FM. Of course, my respect of course to our Mayor Senator Tata Sala for having this very good venue for us to reiterate once again and to inform the public about what is happening in sa tanan sa munisipyo dili lang ang turismo. But for now I'm happy nga naa ni to explain to everybody kung unsa ang mga katikaran po sa pagkakaron. Sir, nabalita kining closure sa Mount Apo. Unsay update ani sir nga nung kinahanglan isirado may ni masabtan pod sa mga tao? Yeah, okay. It started in 2021 through a Protected Area Management Board resolution. They decided to have this off-season for mountaineering and trekking activity dito padulong sa peak. Primarily because we need to give time to the mountain to rehabilitate, no, to recover aron ma-fix pod nato kung unsa man ang mga kailangan i-fix din ha, pati na mga facilities like the campsites, the trails, the trail signs, ang mga signages na kailangan ng pulihan, and of course ang uban pang facilities like the water system and ato ang mga toilets nga naa sa campsite. Second is aron pud nga mahatagan og igo-igong panahon ang atong mga wildlife to do the things, no, because nakaingon maguta nga there are wildlife nga karon ang ilang breeding season in a span of 3 months, June, July and August. Na yung mga studies nga gikandak ang DENR and dili tanang wildlife because whole year raw na ang mag-breeding season, but na yung mga pipila ka mga endemics nga ang natunong ni ani mga panahona, so mas maayo nga tagaan to sila higayon to enjoy, to do breeding activities nga walay intervention sa mga walay human intervention. Kaya usay makadisturbo man gyud ang pag-agi-agi sa mga Yes, tao. exactly. Labi na ang mga mountaineers are not really sensitive ang uban sa kanang mga nga butang. So Yeah. dagko ang tingog usahay, mga tawag usog. And of course, kung ikaw ang wildlife, you will always be they can always consider you as a threat sa ilahang pagpuyo din sa lasang. Threat or disturbance mo usay muhawa na lang, 'di ba? So at least this time pila to ka bulan sir pang closure? Yeah, 3 months sir. Nag-start na itong June 1 and then mahuman na on August 31. Na timing lang pud nga off season mi sa mga tapo. Off season pud ay ang ato ang kuan, ato ang mga kadagatan sa pag-fishing. O karon pud ay ang ilahang so these are actually really required. Nature cycle gyud siguro. Nature cycle o kailangan jud siyang hatagad pagtagad sir. So karon sir, unsay ginatan-aw ninyong epekto ani sa sektor sa turismo alang sa Santa Cruz kining closure temporary sa Mount Apo? Basically, the economic side lang. Maura gid na ang epekto kay of course wa naman tong income ang atong porters diha, there are around 200 of them nga nanginabuhi sa pagpamorter, although dili man pagpamorter lang yun kay kasagaran na ila mga farmers man pod unya mga habal-habal drivers, but mas dako magud ang income nila kung magporter sila, so kana ang medyo
mugamay mo kunhod gamay ang income nila sa 3 months. And ang atong mga guides pud labi na kay sila gid ang nagpropel sa atuang ecotourism and adventure program, mugamay po ng ilahan income. But again, we mitigate that. We open our minor hiking sites like Mount Dinor, Mount Luay, Bamboo Peak, and all of those sites para lang makakandag po sila ecotourism activity dito. Kay kanang mga guides sa Mount Apo, Sir Luel, actually mga guides po na din sa sa ato ang mga minor hiking sites. So mag-focus sila. Nag-expect nga mas budaghan ang atong arrivals aning ato ang mga ginagmay nga bukid dinhi sa ubos. So na at least mo po rin nakanindot sa Santa Cruz kay wala tagasalig sa Mount Apo na ay mga alternative sites na pwede adtuan bisitahan sa ato mga climbers ug mga adventurers nato, no? Yes, Sir Ruel, tama yun na. Bago ay gahapon nakig-meeting ka na kay mga pictures diha first pakita nato. Katong pakig-meeting nimo, kisay mo mga ka-meeting ato, sir, in connection gyapon aning sa Mount Apo? Yes, sir. Oo. Usa to sa mga daghan pang activities nga buhaton namo during off season. Kato siya pinakauna nga joint meeting sa ato ang mga porters o guides kay atong gitan-aw manggod kung unsa ang mga success stories sa over the last 9 months nga nag-open ta o usa po mga challenges and issues nga dapat natong i-address aron dili na mausab pa sa sunod nga inig-open. So nasigutan na mo dito nga i-enhance pa gyud ang pag-handle sa guest, ang protektar sa kinaiyahan, paglabay ang insaktong pagpunit sa basura. These are things nga every now and then gina-remind yun nato kay mo man ang mga issues nga nakita nato din, although manageable man, na-manage man nato. Second is nagkandak sila og balik eskwela, sila ang nag-initiate ato balik eskwela outreach program. So almost 100 ka mga bata sa Sitio Colan ang naka-receive ng mga school supplies. Ilahatong nagpass dahat lang sila. Ilahang giamot-amutan tapos ni-augment lang pud ang opisina og support. So na-successful siya bisag giulan mi gahapon. Pero successful kaayo ang mga activities dito. Pila ang nabatay data diha? Pila ang mga hiker, porters, habal-habal drivers nga nakabenepisyo aning Mount Apo ug sa uban pa nato mga kabukiran nga ginagamit isip mga tourist sites nato? Okay, sir. Daghan gyud, sir. Sa Mount Apo lang daan we have around 200 ka mga porters nga so composed na sila sa mga residente sa Colan, Sitio Tumpis, Pugpog, Baroring, and unsa ni Garok. Muna ang mga sitios nga sila gid ang ato ang frontliners ng mga manpower support. Then ang mga habal-habal drivers din nga nag-cater pod na sa mga buta na sila siguro mga 60, 50 ana. Plus mga porters po na sila, drivers niya. Kung walay saka sa bukid, manghakot ra po na si mga riyada na sila og kanang mga carrots, patatas, bubuy sakyan mga motor nila. Ante na mga guides nato niabot na tag mga naa sa 180 ka mga guides. Lahi man ang porters, lahi man ang guides. Ang guides are professionalized. So, DOT ang mag-conduct o training para sa ilaha. Aram tawag silang guide. So, natas mga 180 ka mga licensed guide karon. Then, other than that, mga sari-sari stores nga naa dito. So, kung atong sumadahon, pila ka buok tanan, dili kay ko dili exact nga figure ako makahatag, but at least makahatag ko sa imuha og more or less 500. More or less 500 families ang Yes, nangilabuhi din sa ato ang ecotourism activity lang. Mo ang nindot kung ingani nga ay adventure activity kay naay man power nga kailangan. Unlike sa kung suroy ka moadto lang kag usa ka resort, you can go there, you pay, and then uli. But dili ka pwedeng dili ka mo hire, you really need to mukuha nyo kag kwarta sa imong bulsa to spend it sa community, ibilin nimo. Muna ang impact sa community-based tourism, Sir Luel. So unsay ginatan-aw nato nga alternative sa ilaha samtang wala sila operasyon sa Mount Apo other than katong ibalhin nato sila sa mga uban nga mga mountains? Okay. Number 1, sir, is doon na yung mga rehabilitation efforts nga i-conduct within 3 months. In fact, manubida na sila next week dito to pull out all the trashes. Bayaran sila namo. Bayaran okay, sila. so na-funds ang LGU para din ha. So gipangandaman gihapon nato ang kaninga senaryo nga yearly magsirado magini every 3 months. Yes. So giapil na ninyo sa budget sa inyong buhatan ang pagtabang hatag og alternative income sa ilaha. Yes, sir. Mo na ang amo ang kuan, so palimpyuhon na mo sila, patamno na mo og kahoy as usual. And last year lang wala ta naka-avail po sa katong emergency employment program nga tupad tungod kay I don't know sa reason, but we are trying, we are hopeful, and we are praying nga karon pod nga tuig maka-avail na sila balik na profile naman nato silang tanan ready na.
So we are partnering with the PESO office and Doli kung pwede pa ba nga makaabil sila balik atong tupad. Aron just na mahatagan lang gamay pud nga ayuda sila samtang sirado ang atong Mount Apo. Katong meeting ni mo gahapon, murag nahitabo siya murag open forum. Can you share some of the challenges na na-encounters nila? Kanang ano na lang sir, it's more on the social aspect Yeah. na lang of the kuan kay for example usahay ang guest, ang mga guides ug ang porter, ang guide o porter dili magkasinabot usahay sa bayad kana ganing nga na because they're expecting a lot of money from from the activity, the tourism activity. So ang uban ingon bukat kay akong dala sir nya kuan kanang murag nakulangan og isa ka kilo ang bayad nila sa kuha. These are things. Paano ba ang computation? Ang bayad kung mamorter ka is 750 na karon kung traverse kung mutabok ka sa pikas nga area. Pero kung balik lang sa Agi, Santa Cruz, 500 pesos per day na. Pero dapat 15 kilos lang ang imuhang Okay. kargahon. Okay. Pero kung mo exit nag 15 kilos, like 16 kilos na, 17 kilos, Mm. so mabayad na kag additional nga 50 pesos per kilo per day sa imong bagahe. Yang uban kay gusto man na mo kargag tag 30 kilos, gaan ra kay na sa ilaha. Mm. So imagine kung ni-exceed og 15 kilos, So how do you determine ay timbangan dito? naitimbangan sir. Wow. Naitimbangan. Na sila set of officers, na sila empleyado nga tigtimbang lang, Aha. na po empleyado nga tigdawat lang sa permit tan-awon kung kumpleto ba ang tao nga nisaka. And then ay isa pud ka tao nga tag-check sa imong mga dala kung basig na kay dalang hinagiban, na kay dalang ilimnon, di man pwede magdag ilimnon dito. Okay. So muna ang trabaho sa uban. So somehow naay employment activity. Mm. So katong tigtimbang mao to ang crucial kay naay mo reklamo nga guest kay gitipo ang timbangan. These are normal Filipino values ba? Yes. But naay ubang guest nga magdalag ilang kaugalingong timbangan kay aron i-reconcile kung tama. But these are minor activities nga na-mitigate na during the meeting gahapon. Ikaduha, is ang among nasabutan kaning naamanggoy na Sa uso. sa katong tour guide, pila po'y bayad? Mas mahal ang tour guide, sir. 1,000 per day na. Mm. 1,000 per day na siya. Then katong mga habal-habal, Oo. Ang habal-habal, mahal na ilahang ano ron. So, kada itong mahal ang krudo o Yes. gasolina, naghimog taripa sila with, of course, with the guidance of the barangay captain, si Ma'am Rowena. oh. Naa sila bagong rate. Karon I think minimum of 200 pesos na ang bayad nila. And usa sa mga nasigutan po namo nga amo ang gisulbad because kaning di namo gitawag ron bagong term sa mountaineering sa nga day hikes. Kanang you have to climb Mount Apo in one day. Is that possible? Is that impossible? In fact, ang atoang arrivals karon sir 60% day hikes. Okay. Oo, murag 40% na lang ang matulog dito sa camp. Is that a good thing or bad thing? When you talk about impact sa environment, good thing siya. Yes. Kaya dili man magstay og dugay dito, so less ang imuhang pagkuan sa mga vegetation. But the negative side of that is, of course, physically, dapat ready ka. Dili man pwede i-hike lang nimo ng Mount Apo ug dili ka preparado gyud. So hadlok siya kay basig na yung mga ma-injured, na yung mga di ka agwanta. In fact, na yung mga taas ang percentage po sa mga nagdi-hikes nga wala ka abot og summit. Kaya ang mga guides magbutang mag-cut off time. Ma'am, if di pa ka kaabot sa kampuan aning orasa, di na ta pwedeng mo-proceed. Uli na ta. Na cut off time. Okay. So if ever, for example, ligikan kag alaunas kadlawon, pag abot nimo sa boulders, alas 5, okay pa na. It's okay for you to proceed to the summit. Pero dili na, like alas 9, napa ka sa boulders, pull out na yung kadiha. Di na pwede kay delikado naman sir, di ba takabalo sa panahon, sige mo ulan, di hike ragod ka, wa man kay dala ana. Okay. Tapot lawas lang og katong mga ginagmay ni mga kuan, raincoat, cellphone, pagkaon, maura. Kani nga nauso nga trend sa mga mountaineers rin eh. Mountaineers lang na sir. Then how did our porters, guides, adjusted sa maong bagong trend? Ganahan sila. Mas ganahan ang mga guides and porters kay ang rate nila magud minimum. Same gyapon. Same, for example, mag-day hike ko, yung mag 3 days ko, pareha raman ang bayad sa porter. Mhm. So minimum mag yun na. So kung 1.5 ang bayad nimo mag 3 days, 1.5 po na imong madawat kung day hikes lang. So pabor sa ilaha. Mas ganahan sila. Mas daghan sila ma-accommodate. Yes, sir. Imbis nga Mas 3 daghan. days siya nakatanggong sa isa ka income lang, pwede katulo siya Yes, kung unya. day hike. Pratong last weekend, hurot sila. So pagka second day na nabi na day hikes, kaduha sila nakabalik, katulo nakabalik. So imagine kung tag 3,000, Yeah. that's 9,000 in a span of 3 days.
compared sa 3,000 in 3 O days. nga 3 days. Yeah. Mm-mm. Pero ang atong mga kana sila porters and guides, kaya nila mag-day hike. Kaya sir, kung kaya sa mga mountaineers nga bisita, Yeah, how much more sila nga ilaha magunang lugar. Mhm. Ilaha ang kabalo sila sa terrain tanan, pag dagan-daganon ra gani na nila. Mhm. Usahay sa kampuan kung mag-camp me unya kanang nainalimtan wa kapalit og Mm. asin. Uy, way asin. Ang porter siya ako palit sir. Daghano na. Less than 1 hour nakabalik na. Dito sila mamalit sa kulan. Wow. Kusog sila actually sir, kusog gid sila kay mga nakaw. Mhm. Mga kanang mga bagobot gabawa na to nga porters. Mhm. So karon sir, kumusta ang ilahang kuan pagpangandam aning closure? Katoy nyo nasabutan, giunsa nato sila pag pasabot ani. Gipasabot na to sila and ako silang giingnan nga please ayaw mo pataka og dawat og bisita day hike kung wala ninyo na evaluate physically ng inyong mga guest. No? Kung naay 90 kilos, ayaw ninyo dawatan. Imposible man yun nga makasaka na dito. So you check on, so naghimo mi og written agreement nga ang makadi hikes, pwede lang makadi hike is kung nakasaka na kag major nga mountain. Like Giting-Giting, Mayon, kinini ang mga bukid sa Bukidnon, like Mount Kitanglad, ang dulang-dulang. Or nakahuman ka og ultra marathon nga dagan running activity. Kana, pwede nang dawaton. Pero kadtong mga tao nga gisugo lagpanglaba og palit og suka pag human gi-invite nang sa Facebook nga looking for joiners day hike nisaka na dayon kay mag day hike nagtuo silang mall ang ilang giadtuan dili gid na pwede na. So we will be issuing that advisory to them, and then if naagi hapoy mo violate na ana we will kami sa office will have to act on it. No, we will give them parang sanction or punishment kung ing ana kay grabe ang promotions karon sa social media sa Facebook sa mountaineering sir. Mao nang didaghan gyud ron, nag-trend gyud ang kaning sakasakag bukid karon Yes. panahon na. Oo. Mura ni katong fun run kani adto na tanan gusto Oo. mag fun run. Di Halos ba? kada semana. Oo, karon kuan na siya eh. Kaning kalingawan na gyud, kalingawan na gyud Ito nila. fake nga Mount Apo na eh. Mount Yeah. Apo mo na may tag Mount Luay lang na or Mount Fortune View lang nga naara diha nga tulo ra ka oras sa kahon. Mhm. Pero even that kinahanglan nimo pangandaman Yes, sir, physically. Naagi hapon kayo buaberya gani bisa ginagmay nga bukid. Kaya again we cannot underestimate the mountain na siya kaugalingong batasan, na siya kaugalingon nga kinaiya. So We respect that. we respect should that, and respect we always kada ganing di fact mag-ambo ka nga Lord kini bukida tapangay mi ani nga maka-survive yun. Again that tama to imuha nga we respect the value of a mountain. Sir, katong imong pakig-meeting sa ilaha, at least nasabtan og andam na pod sila kining para sa closure for 3 months. Andam na sila sir. O sila man gani ang wala na because we have been doing this for 5 years. So ready na sila. Na-adapt na nila na nga season. Of season. Dili gyapon sir, subay gyapon sa issue sa Mount Apo. Naay ginaisgutan karon kaning plano sa DNR nga mag-apply sa UNESCO isip Global Geopark ang Mount Apo. Can you tell us more about this? Okay, yes, tama na nga we are flirting. 3 years ago we flirted UNESCO no to nga naatay Mount Apo, but dugay ng panahon Sir Luel nga gi-consider ang Mount Apo for UNESCO katong sa UNESCO heritage site, for example like Mount Hamigitan. Yes. Oo. Ang kanang selling point kung heritage site ang imong gipangandoy, ang imong selling point din na is ang biodiversity sa bukid, flora and fauna, unsa ka rich, unsa ka unique. Wala ta diha because na may mga issues sa encroachment sa farms dito sa strict protection zone, uban pang mga structures nga ipagtukod. So medyo And before you tagilid ta diha. proceed, murag pag i-declare siya nga katong same sa Hamigitan, murag mas stricto na ang pagsaka, no? Stricto na kay sir. Mas Bawal mumahal, na mas yata. mumahal. Yeah. Oo. So di po nato na pwede i-gamble po Yes, na sir. siya. So, direta karon sa isa ka UNESCO citation kini Global Geopark. Okay. Ang ato ang gina-showcase din sa tong application is dili ang biodiversity kundi ang geosites, geological sites. Unsa man ni? Katong mga bato nga dagko, boulders, katong sulfur nga nag-aso, mga hot spring nga naa dinha. And ug uban pa katong mga collapse sulfatara nga naa dito, katong Little Apo, Boulder Face again, that's very important. Ug katong 7 summits nga naa within the summit of Mount Apo kay pito man na siya ka mga summits nga naa diya sa tunga. So kana ang i-highlight na to. And medyo natay laban ani. Kay unique man gyud kaayo sa of all the sites in the Philippines kani ang murag gwapo kay nga geologic site. Ang unang geopark nga declare sa Pilipinas is Bohol.
Dahuman na sila, una sila. Mhm. Murag nagsunod ta niya, taas-taas naman ang nahimo nila sa DNR karon. So they are actually now seeking support from the local government units aron nga mas malig-on pa gyud ang ato ang nomination. Mhm. So kini siya sir, appeal ani ang uban nga mga LGUs that share Share, the yes, sir. foothills of Mount Apo. Correct, like Digos, Bansalan, Davao City, and then Cotabato side, Magpet, Makilala, and Kidapawan City. Mhm. O, apil. So unsa na may update ato, ni sugot pod ba sila? Are they in support of this campaign karon sa DNR? Yes sir, okay sila, ni-support sila, but ang na-appreciate ug maayo sa DNR was the support of the local government unit of Santa Cruz Mm. because ni adto man siya 2 weeks ago nakikita sila na courtesy kang Mayor Tata Mm. and right there and then gihatag ni Mayor Tata ang iyang suporta dito sa nomination. So Mm. ang gibuhat ni Mayor was they call on the head of offices, nag-create siya technical working group Mm. nga mo assist sa DNR Nga sa kanang mga nakapaspas, activities. Oo, na mga a week after nag 4-day work week lamang ta na pag Mm. holiday. Mm. A week after pagka Monday ni gawas ang technical working group ako ang gihimo ni Mayor nga chairperson with that Mm. and then members ang planning, ang engineering, Mm. ang uban pa mga MDR office is also a member. Mm. So na dito ang action plan namo will be supporting the DNR. Unang-una, gusto ni Mayor nga maghimo comprehensive nga GEO map, Mm. GEO tourism map nga naka-laid down dito kung asa nga mga GEO sites sa Santa Cruz na bilog ug katong mga ecotourism sites. Mm. Gihatagan jud niya Sir Lowell atong mapa sa Namria nga dako. Mm. And human na karon gipapilit na po sa opisina, nakabutang na dito ang instruction niya. Second, nag-site visit na ang taga-engineering office o planning. In fact, tuwa sila ron sa Tumpis, sa Palaka Hot Spring. Mm. Actual site visit kay pahimuan ni Mayor tanan og site development plans ang katong mga GEO sites nga naa sa Santa Cruz Mm. in a span of 2 months. Mm. Kay mag-visit ang taga-UNESCO din for validation August naman. Mm. So we are working on that. Humanon nila ang development plans, gihumanan mo ang mapa, Mm. and we will also be supporting the DENR sa aktual nga pag-anhi sa UNESCO. Ang anhian lang man nila sa Santa Cruz, sir, is ang Pilan Rock Formation lang. Mm. Kaya ang rock formation is also a geologic site Mm. nga naa Mount Apo Natural Park pa man na siya because accessible siya kay pahimuan man na ni Mayor po og kalsada padulong dito sa Pilan. Mm. And ang uban man kong geosites dili na gyud imposible na kayong matuan sa validation. Unless nga mag-hiking jud Unless ka kanang physically sila Yeah. ready. Mm. So kana ang busy ang among team karon. Mm. So we expect nga and then another thing gusto pud sa DNR nga mangayo og sanggol ang bayan resolution supporting this application. Forward na pud to ni Sir Alan og ni Sir OJ dito sa SB. Mhm. Unsa may ngunin mo sa paspas pirmi nga action ni Mayor, reaction pirmi sa mga ingani nga mga butang? That's the kind of response nga ato ang gusto, sir. Mhm. Because actually kaning sa una pa nagsigig hangyo ang DNR nga resolution ni na. But during the time of Mayor, na-appreciate nila, no? Gusto nila nga masundon sa ubang LGUs ang ginahimo ni Mayor. So, ako, I can always say nga this is a very good leadership. Mhm. Nga we cannot afford to just wait manggod, no? Si Mayor, Jol, ina lang kag sa kailangan kag budget, ina lang kay tabangan nato. May ana ang instructions gali. So makapahatag sa imong motivation. So karon we are actually working for that. Now, August ang iyahang katong inspection opening. Unsay makuha sa mga ordinaryong naminaw? Labi na kanang mga porters, kanang mga tour guides nga imong makaatubang permi. Unsa may benepisyo ana sir og mahimo tangkuan kabahin sa Global Geoparks ang Mount Apo sa UNESCO? Yeah, okay sir, mayo kay nga question. Number 1 is economic value. So magtaas ang value sa tourism kay naamanggoy mga foreign tourists nga inclined to visit a place nga naay geologic highlights. O dili man naamang gani mga bisita nga ang atuon lang nila is usa lang kalanggam. These are niche or these are special market kay gina-target na to nga mga hidinhi if ever ma-declare na siya. So second is ang pride. Ang pride na to sa Mount Apo, especially Santa Cruz is part of that. Ningon si Mayor nga Jol og matsambahan ning ma-declare tag UNESCO na daghan gyud maka-avail gyud tag gwapong mga projects kay ang hamigitan manggod pag declare dito daghan silang nakuha mga project infra, kalsada, katong mga buildings, museums. So kana ang atong gi-expect pod if ever ma-declare ta. And third is I think kinsa man gyud dili ganahan sir kung UNESCO ta. Malipay na ganita nga ASEAN heritage site lang. O malipay na ganita i-declare ta sa Pilipinas lang nga heritage site siya.
How much more kung UNESCO? Because UNESCO is UNESCO. Wala na yung question. Siya ang murag highest sa hierarchy of prestige nga makuha nimo, pinakataas ang UNESCO. You mentioned about pride, NATO. Pero kanipod, may masabtan po nila, Sir Julius, nung isip ikaw mountaineer, pride po nimo, murag badge nimo nga nakasaka ka og usa ka bukid nga giila sa UNESCO, tama? Yes, sir. Correct. Oo. That's in fact, ako when I was still climbing mountains nga kanang for recreation, nagaihap mi kung unsa ang among naadto nga UNESCO sites. Kay isa raman ko bukid ang UNESCO. Hamigitan lang ang uban kato namang San Agustin Church, ang katong Puerto Princesa Underground River, these are UNESCO sites nga proud kay ka kung naanha nimo na. So padaghanay mi og UNESCO nga naadtuan. Makaingon ko daghanan na but of course it entails a lot of money. So mao na ang other than the pride that you have to crave for yourself, you're at the same time spending money to the community. Yes. Sa pag-adto nimo. So yung ana lang yun, Sir Luwil, ang UNESCO. Wapo yun guys siya para sa ako. That's why nalipay ko nga ang support ni Mayor is level up with the excitement nga nakuha na mo sa mo ang level sa office, sa DENR, o sa uban pa mga agencies. So again, katong mga kasabot nimo, supporters mga nanginabuhi diha, tan-aw nimo they should pag moabot ang panahon nga makuha na nato ni nga dungog kaning mahimo siyang kabahin sa UNESCO, we should level up sa tanan nga atong approach. Tanan nga butang. Especially mag-level up dapat ang conservation effort. Ang pag-amping sa bukid mas mutaas ang ato ang thinking and mas mutaas ang ato ang kaakuhan to protect the mountain because it is already a UNESCO declared site. Appeal ba na sa atong ginapangandaman ang capacity development sa atong mga personnel? Yes, sir. Correct. Oo. In fact, we will be conducting series of capability buildings this off-season. Roll-out sessions kaning UNESCO kay ang community uban di pa jud kay masabtan. Ang DNR nagsugod naman, nagadto na sila sa mga eskwelahan, pasabot kung sa ning UNESCO, and in fact, this is a good venue kini karon nga may balaan sa mga naminaw og nagtan-aw nga UNESCO is a very good move nga gibuhat nato karon. Okay. So again, lastly sir, ang mensahe na lang nimo sa ato ang mga katawhan, ilabi na sa mga climbers nato na temporaryo man magpahuway si Mount Apo pero there's still other mountains that you can visit dire sa Santa Cruz. Yes sir, once again daghan kayong salamat sa pag-invite nimo sa kuha. No, so yeah, correct. It's only 3 months, no? Wala may problema na because other mountains are actually doing the same, no? Lake Holon, 3 months pa po ng ilahang off season. I hope that you will cooperate with us, no? You cannot afford to climb mountains now sa Mount Apo karon nga sirado siya unless magka-problema mo. Kay dakpon man mo, naman tay mga community enforcers nga assign din ha. So ayaw gid mo og pangahas nga musakag bukid sa June, July, and August. Gawas lang kung special nga mga cases kung namoy permit gikan sa DENR. So open na nga itong mga minor hiking sites. Dili lang sa mo, matiniran lang sa nato. Total, isa kasakahan sa Mount Dinon kung nakay na pulo ka guys, 1,000 to 2,000 naman may makwarta ana. So okay ra, kwarta gyud income gihapon. I would like to ask again your kaning pabor nga atong suportahan ning ato ang off-season, suportahan ang move sa UNESCO, ug suportahan ang mga activities nga makapanindot ug mag-amping sa ato ang kabukiran, labi na gyud ang ato ang Mount Apo Natural Park. Kato lang Sir Luel og daghang salamat. Mantag isgut bukid ay saglakaw Sir Julius, balik ta dagat na ba tayo isgutan. Standby. Diabetes, sakit sa puso, kidney problem. Iilan lamang ito sa mga pangunahing suliranin sa kalusugan ng ating katawan. Tanging EXL Makabuhay Plus, solusyon sa mga problemang ito. Binubo ng 17 mga makapangyarihan at epektibong halamang gamot tulad ng Makabuhay, Moringa, Neem, Guyabano, Luya, Bawang, Cinnamon, Turmeric, Mangosteen, Serpentina, Oregano, Lagundi, Vitamin C, Sodium Ascorbate at B-complex vitamins. Kaya switch na sa EXL Makabuhay Plus, Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil. Laban para sa kalusugan. Go for health. Go for life with EXL. Mahalagang
Mahalagang paalala, ang EXL Makubuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus. Hindi pa huli ang lahat para sa'yo. Hindi ka nagtagumpay sa mga plano mo. Hindi pa huli ang lahat. Nagkaroon ka ng malala na sakit. Hindi pa huli ang lahat. Gusto mong magkaroon ng magandang estado ng kalusugan. Hindi pa huli ang lahat. Tandaan mo ka makabuhay. Ang mahalaga, ingatan at alagaan ang iyong sarili. Maaabot mo yan sa tulong ng EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement at EXL Coffee Mix 17-in-1. Excellent health, excellent life. Mahalagang paalala, ang EXL Makubuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Balik na may gala, adresado Panagumanuban, serbisyo publiko sa 96.7 Muse Radio, Davao del Sur. Kauban gihapon nato, Sir Julius Paner, ang atong head sa Municipal Tourism Office. Kaganiha mo na isgutan about Bukid, Mount Apo, ang temporaryo nga pagsira ni ini ang ginahimong lakang sa Local Government Unit of Santa Cruz led by Mayor Tata Sala, and syempre Sir Julius mong frontliner diha. At least nanay mga interventions, nanay mga tabang nga ihatag dito sa mga maapektuhan nga sektor sa temporaryo nga pagsira sa Mount Apo. Naanda na gina every year for 5 years na siya. Sir Julius, gamay lang mga impormasyon direta sa mga issues kadagatan kay init nga issue karon kining Pasig Islet. Apil mangyapon ni sa mga tourist attraction, ginaadtuan po ni sa mga turista. Unsay papel sa LGU, sa Municipal Tourism Office may tungod sa Pasig? Well, okay, very timely, Sir Luel, that you asked that question to me, no? Because for the longest time, ang role namo sa tourism office in terms of the Pasig issue, Pasig Islet is purely on the marketing and promotions sa lugar because it belongs to Santa Cruz jurisdiction. So tabang promote and in fact doon ay mga interventions, nga trainings and seminars sa atong community nga na din ha ano. Like for example, kanang the Filipino Brand of Service Excellence, trainings sa atong mga bangkero, sa pagdala sa guest, ingana lang po ang ato ang limitations sa interventions nato diha sa area. Tapos every end of the month we coordinate with them as to kung pila ang turista nga naa just for consolidation purposes. So other than that, wala na gyud because it is handled by the provincial government man. How about income? Do we have shares from the income that they get from Yeah, Pasig? nangutana ko kang Sir Yu Peho last week about sa share sa income. We have an income share of 20% sa ilahang 20% of maybe the entrance fees na gina-collect din ha. You think, under the leadership of Mayor Tata Sala, kung matagaan tag mas dakong papel sa management pagpadagan sa Pasig Islet, we could market it more, we could make something more out of its current situation? Well, we are always ready, sa opisina, ano naman if ever what is kung mga instructions ni Mayor, if gusto ni Mayor nga kaniyang buhaton, we will always have to follow that because wala man mi nakita nga dautan sayang mga gipangsugo sa amua. In fact, pag abot niya, dako jud kayo ang mura og transformation sa tourism sa Santa Cruz. Just to give you an idea, Sir Luis, siya pinakaunang nakahatag og opisina sa amua. Ang pinakaunang opisina ani nga compound isang tourism ug ang FDR mo na. So kana lang nga mga kuan, makaingon ako nga if the mayor will always have this push to give us opportunity and give us another task at hand, we will always be happy. And of course, yes, nakita na ko nga dako ang opportunities. Dako ang amo apong task nga buhaton na if ever gusto ni mayor nga hatagan pamig dako pud nga mga duties din ha. Now, there's a move by Congress nga himuon siyang aqua ecotourism site. Do you think it would help at least mas mapunduhan ni sa mga national government agencies for the protection, improvement, and development of the Pasig Islet? Yeah, I think so. Kaya nakita bito na ko ang bill no nakabutang dito nga the Department of Tourism will coordinate with, of course, the DBM, the CHESA, in terms of funding support. And the good thing is there will be augmentation funds coming from the national government if ever mapasar ang malaod nun. So wala mo ko nakita ang nga problema ana. In fact, it is an opportunity nga madungagan ang interventions nga sa kanang islahan o kanang sa mga sikbit niya nga community kay ang tourism activity sa Pasig dili man lang naka-focus sa isla mismo pati sa mainland itong mga community dito man ang dunay economic activity kinaamo dito ang parking na dito ang mga tindahan sa mga tao na dito ang mga bangkero. So these are areas nga ma-enhance pa siguro if ever makuan ng kanang nga mao nga bill. Okay.
Salamat kayo, Sir Julius Paner. Again, lungsod sa Santa Cruz. Thank you very much once again, Sir Julius Paner, sa maong mga impormasyon. Stand by, balik na pag-umas pilang mga painom.